Death, burial, resurrection, ascension, Pentecost. Si Kristo kasi yan sa Panginoon Yesus yan. Pagka naman Gospel of God, ang pinaka-death natin mula rito, dito, 7,000 years. Burial, lake of fire, o kaya yung tinatawag na second death. Resurrection, ascension, Pentecost. Kaya lang naman na yung nandiyan. Tsaka si Kristo. Ito na yung new heaven, new earth. Ito na. Pero malaking-malaki yan, ha? Sinisimbolize lang ng ano yan. Oo, pero ibig sabihin, ito, yung, para sa aking kaalaman lang ha, Sige. ito yung earth pa rin earth, yung mundo natin. Malaking-malaki na yun. New heaven, Mga tao, ito, bibigyan kita ng new earth lang, ibig sabihin, New kasi, ibig sabihin, ganito lang kuya. May mga Parang ganito. senya, na bago mangyari yun, magkakaroon ng para sa sarili ko lang, nabasa ko rin, malakas na lindol. Dito yun. Yung mga bundok, mapabatad. Dito yun. Walang nakapatong na bato sa kapwa bato. Dito yun. And islands will follow you. Dito pa yan? Dito? Dito yun. Halo-halo yung sinabi mo eh. Dito. Ay, dito. May tubig. Oo, yung AD. Ito, mula rito. Domini Christian area. Mula rito. Ay, Inaantay natin yung pagbalik ng Panginoon Jesus para rapturein tayo doon. Natalit tayo doon. ang katumbas nito kuya, 2,000 years. 2,000 years. Ay, ibig sabihin, malapit na matapos to. Tapos na nga eh. Pwede nga ngayon eh. Pwede mo. Ngayon na. Yung tinatawag nating 8 day. Nasa future, ang ating inialin tulad ng sa 8 day, yung doon, no? Doon. Bakit yun? Kasi pag naniwala ka sa Gospel of God, nakakaano ka eh. Death, burial, resurrection, ascension, Pentecost. Yung 8 day, yun. Italyano yan. Bagong langit, bagong lupa. Pagka Gospel of Christ, dito ka lang. Kay Michael, doon na Death, burial, resurrection, ascension, Pentecost. doon sa kanila. Parang millennium ang nakuha mo. Kaya nga, kailangan hindi lang Gospel of Christ, pati Gospel of God. Oo naman. Pag dito ka lang, dadatnang ka pang patay dyan. Pag hanggang doon ka, dadatnang kang buhay. Kasi walang kamatayan doon. Paano, halimbawa ako ha, paano ko ma-attain to? By faith. By faith. Paniwala na yung gospel. Dalawang dating nun. Oo. Isang pang tubig, kumbaga, isang pang apoy. Kaya nga dito apoy. Parang yung katulad niyan, parang yung actual death. Ibig sabihin, kung gusto mong marating yun, ituring mo, patay na si Maning talaga. Kinremade ka pa. So wala na, kahit anong gawin ni Beckham, wala siya, wala, nakremade ka eh. Ang buhay mo dyan, di ba na, yung Ama na, Espiritu Santo ng Ama, at ng Kristo, na hindi naman tinatablan yun. Tukso, Palagay ko kuya, pagsubok. konting ano pa eh. Pero sa ngayon kasi, para bang Diba? Doon sa isip, na nandun yung kaluluwa, Mali ang puso. yung puso, nandiyan yung Espiritu. minsan iniisip ko rin, si Jesus Christ, Diyos na yun ha. Kung ano-anong pag-alipusta, dinuraan siya, pero natiis niya, di ba? Ako kaya na tao lang. Ay hindi, alisin mo yung tao ka lang. Diyan na nga yung... Kasi hindi ka nga tao eh, namatay na si Maning. Kung tao ka lang, hindi mo kaya to. Ay, wala. Oo nga, nagiget ko naman. Oh, di ba? Kasi kung tao ka, Yung lumang Maning, meron niyang lahi ni nanay, lahi ni tatay, na galing kay Adan, galing kay sa panas. Ay, yung bagong Maning, wala na nga yung luma, di ba? May bago ng Maning, yun ang human. Bagong human. At may bago ka ng Espiritu Santo dyan, Iba. maliban kay Kristo may Espiritu Santo ka pa naman. Yun ang buhay mo talaga. Yun ang buhay mo na nakikita ng Panginoon Jesus sa ng Ama. Kaya tayo nagpipray sa Ama, kay Kristo, sa mamagitan ni Kristo, nandyan sa langit. Nagpipray tayo doon sa Diyos na sa langit na langit. Yung Holy Spirit na buhay natin dyan, yun ang kumukonekta Balikta. kay Jesus Christ, yung soul, nandyan si Jesus. Tutulong. Kumukonekta na masama yung Holy Spirit ng Ama na nandyan sa bagong Espiritu. Pagbaba ni Kristo sa dito, sa rapture, ang pasis mo, kaya bibigyan ka ng bagong katawan, kasi may Holy Spirit ka ni Kristo na sa bagong mong kaluluwa. Entitle yun ng bagong katawan. Kaya pagdating mo naman sa langit, babaguhin ka na naman doon kasi pang langit na yan, pang universe, glorified na, ang magagaransya naman sa iyo doon ay yung Holy Spirit ng Ama, nandiyan sa bagong mga Espiritu.
Yun ang bibigay na katawan sa'yo paglampas natin sa alapaap. Para si Jesus. Dito ba lang, nagbago na yung katawan niya. Angelic yun eh. Apo. Tapos pagdating sa alapaap, glorified, panlangit. Di ba, panlangit, panlupa, di ba? Oo. Iba yung Meron katawan ka na. panlupa, iba yung katawan. Meron ka na. Binigay na, Ligtas libre. ka na, libre. Ang problema mo ngayon, yung maturity. Oo, yun lang. Para sa lahat. Discipleship. Yun lang nga. Para sa paglugong-lugong mo sa Tama yun. Ano kasi. Kung may papayo ko dyan, ito. Iba yung resistance at saka yung avoidance. Kit, pakinggan mo ha, pakinggan mo. Ang tukso, nandyan lang yan. Ang pagsubok nandyan. Lagi. Kung gusto mong hindi maghirap dyan, ito ba, bibigyan lang ng example ha. Di ba, may ibon. Apo la. Pag yung ibon, pwedeng mag-ikot-ikot sa ulo mo eh. Apo. Pero pag gumawa na ng pugad sa ulo mo yan, iba na iba na yan, di ba? Sobra ka naman. Kagawa ka ng pugad, ano ka? Ang una, tukso muna, tukso. Yan, nandiyan lang naman tukso eh. Tukso magalit, tukso ganito. Pangitlog na. Pero pag in-entertain mo na yan, iba na yan. Okay? Apo. So yung una, yung avoidance. Halimbawa, weakness mo, sigarilyo, alak, babae, kapangyarihan, whatever. Iwas ka na. Iwas. Hindi yung hanapin mo, kaya papapasukin mo. Oh, magiging problema mamaya, resistance. Para bang ano, prevention. Yung resistance o cure. Ano ka na, mag-preventive ka na, kumbaga. Oh, avoid. Diba kayo, weakness mo yung sex. Mag-iwas ka. Sa mga panggagalingan ng sexual sin. Huwag mong hanapin. Kasi pag nandyan na yan, ang problema mo, resistance. Pag siya Ano na yun? Bakbakan na yun. Apo. Oh, mas mabuti na yung umiwas ka na. Tapos, wala kang problema sa resistance. Kung ayaw mo masunog, umiwas ka sa apoy. Yeah, simple lang naman, common sense lang eh. Kaya lang, dahil nga sa komisyon, hindi tayo mature. Oo, tsaka yung, Kaya weakness natin yung ganito, ganyan. Wala nagpapaalala. Kung lumapit sa tsaka yung ano, yung self-control, kuya, yung Dapat yung laman susunod lang sa kaluluwa, yung kaluluwa susunod sa espiritu. Yun ang protocol. oo. Kaya, kaya ang espiritu ang dapat na mag-ari sa ating buhay. Yan ang Kasi- sinasabi ni Paul. Kasi yun ang Oo, bumubuhay yun sa ang laman. buhay natin. Sa laman, di ba? Yan ang bumubuhay sa kaluluwa at espiritu. Ang sabi nga ni Paul, lumakad kayo sa espiritu, hindi sa laman. Mabuhay kayo sa pananampalataya, hindi sa nakikita. Oo. Kasi yung nakikita, laman, temporal, Oo. hindi langit siya. So pag sinabing mabuhay tayo sa pananampalataya, nakabase lagi tayo sa gospel. Patay na ako, nilibing na ako eh. Meron ba namang patay nakalibing, nagre-react? O kaya bumibigay sa tukso. Ikaw bakit? Pag nagpunta ka sa sementeryo, inaamon mo yung pinakasiga. Kaya nga ano, Okay, binigyan mo ng alak. Okay, chicks.